Paano nga ba maging isang epektibong leader sa isang trabaho o kumpanya? Ngayon, isi-share ko sa inyo ang 6 na paraan kung paano maging isang epektibong leader sa isang trabaho o kumpanya. Number 1, lead your subordinates. Kung ikaw ay isang leader, dapat ginaguide mo sila. Maging isa kang mabuting halimbawa sa kanila. Dahil ikaw ang pinakasandigan nila sa tuwing nalilihis ng landas ang mga tao mo. Hindi lang puro mga pautos or command ang gagawin mo. Ipakita mo at maging good example ka sa kanila. Kung magbibigay ka ng task, kailangan malinaw, simple at naiintindihan bago gawin ito. Number 2, show respect your people. Ang respeto ay hindi hinihingi, ngunit ito ay kusang ibinibigay sa taong karapat-dapat na pagkalooban. Hindi porket sila ay nasa mababang posisyon, like staff or rank and file, ay hindi mo na sila rerespetuhin. Remember, nakukuha ang respeto ng isang tao kung ang isang tao din mismo ay marunong rumispeto. Sila'y tao lang din, katulad mo. May damdamin at napapagod rin. Kaya dapat ay may maayos kayong relasyon na magkakasama sa trabaho para maging epektibo ang nasasakupan mo. Alisin ang mga negative, mga positive leader dapat ang mayroon tayo. Number 3, give consideration. Magbigay ka ng konsiderasyon kung kailangan. Higit itong epektibo kung lalagyan mo ng limitasyon o boundaries. Maglaan ka ng sapat na oras at bigyan siya ng chance para magbago at hindi na muling maulit ang pagkakamali niya. May tamang disiplinang ipinapataw kung higit sa ibinibigay mong konsiderasyon. Number 4, challenge yourself. Minsan, may mga bagay na bumababa ang ating level or mode sa trabaho. Kaya ang tendency, tinatamad na tayo. Ang advice ko sa iyo ay challenge yourself. Gawin mong challenge ang sarili mo sa tuwing ika'y nawawalan ng gana dahil sa paulit-ulit na routine mo sa trabaho. Mag-multitasking ka kung kailangan. Mag-set ka ng deadline kung anong oras mo gustong matapos ang iyong reports. At higit sa lahat, huwag mong limitahan ang sarili mo para matuto sa ibang bagay. Magbasa ka ng books tungkol sa leadership para ma-improve ang personal character mo. Number 5, do it right. Kahit wala man nakatingin sa iyo na mas nakakataas pa sa iyo, gumawa ka pa rin ng tama at mabuti. Do it right ay kaakibat ito ng integridad at kredibilidad mo bilang isang leader. Kaya kahit sino at ano ka pa man noon at ngayon, ay walang pinagkaiba ang karakter mo sa pagiging mabuting tao o isang leader ng kumpanya. Number 6, open communications. Isa sa basihan ng pagiging tunay na leader ay mayroong attitude na open and good communications. Lahat ng miyembro sa isang kumpanya ay magkakaroon ng magandang samahan kung ang bawat miyembro nito ay may communications at open for criticism ang bawat isa. Lahat ng challenges na dumarating ay agad na susolusyonan
basta may communications ang bawat isa.